Pilipinas. Sa Frontline tonight. Day 3 ng impeachment trial. Defensive ni VP Sara Duterte, ginit ang pamilya ng bise ang may threat na trigger lamang daw si VP Sara sa banta sa kanyang Chief of Staff. Senator Dante Marcoleta na naharap sa kasong plunder at may bago na namang arrest warrant mananatili sa ospital dahil nakitaan ng iba't ibang sakit. Mga taga Metro Manila at iba pang probinsya, todo paghahanda na sa Super Bagyong Inday. Ang latest sa lagay ng panahon, alamin. At mga Pinoy na walang trabaho, dumami. Habang yung mga may trabaho, dumaranas naman ng stress. Magpipresenta raw ang prosekusyon ng kanilang testigo kaugnay sa umunoy hitman na nakausap ni VP Sara Duterte noong bantaan niya si Pangulong Bongbong Marcos. Pero depensa ng mga abogado ng bise, taken out of context ang pahayag ni VP Sara. Ang bise pa raw ang may threat noon sa kanyang buhay kaya siya nagbanta umano sa Pangulo. Nagtanong si Senator George Bam Aquino, ang testigong si NBI Agent Mark Carilong, kung iniimbestigahan din nila ang hitman umano ni VP Sara na sinabi niya sa kanyang online press con video. Hindi raw ito bahagi ng kanilang investigasyon, pero ang prosekusyon magpipresenta raw ng kanilang testigo kaugnay ng umano'y hitman ng bise. Pakinggan po natin ang kanilang pahayag. Did you also investigate the presence of the hitman that was being mentioned in the videos of the Vice President? I was only tasked for the video, sir. Will you be presenting other witnesses that will pertain to this alleged hitman? As to the alleged hitman, Your Honor, please. Yes. Yes. So kayo, Mr. Calilong, hindi kayo nag-imbestiga niyan. Wala kayong alam tungkol dun sa presensya ng hitman? Yes, Your Honor. Buwelta naman ang isa pang abogado ng bise na si Attorney Mark Vinluan, taken out of context ang mga sinabi ng bise sa banat niya umano sa Pangulo. Wala rin daw ebidensya na may nakausap na assassin ang bise. Giit pa nila, na-trigger lang daw ang bise dahil sa sinasabing Operation Romanov o banta sa buhay ng mga Duterte kaya nagbanta rin siya sa Pangulo. Ito ang paliwanag dyan ng abogado ng bise. Si VP Sara na mismo ang nagsabi na hindi assassin ang kinausap niya. This term only came from people who took her statements out of their proper context and tried to exaggerate them. The truth of the matter is this. She and her family were threatened. And while her response was unconventional, it was justified. What triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. The NBI's own records prove this. Bago yan, ang prosecution naman ang nagpaula ng mga objections o mga pagtutol. Ilan sa mga pinalagan nila ang gusto ng depensa na yes or no lamang ang dapat na sagot ng testigong si Carilong. Pero in-overrule ito ni Presiding Officer Chis Escudero. Pinuna rin ni Escudero ang pagtatanong ng abogado ni VP Sara kay Carilong kaugnay ng revised affidavit of investigation na pinirmahan ng testigo noong Pebrero 10, 2025. Tungkol po ito sa naging investigasyon ng NBI sa video ni VP Sara kung saan nagbanta siya sa pamilya ni PBBM. Pati ang prosekusyon, kinontra ang anilay pagle-lecture ng depensa kay Carilong. Ito po ang sinabi nila dyan. Are you aware if there is another affidavit of investigation executed by the NBI represented by the Cybercrime Division in relation to this case? This is the only one that is submitted, sir. No, executed, Your Honor, signed. My question is the defense executed. cannot argue with the witness, Your Honor, please. The witness would know how to respond, counsel. If he is not responsive to your question, do not argue with the witness. The NBI began its investigation into the VP's remarks because it was directed by the DOJ to do so. Motu proprio and directed, sir. Okay. Do you understand what you just said, sir? What does it mean? Even without a complainant, we started the investigation, sir. Are you sure, sir? Move on, Are counsel. you sure, move on. sir? Tinanong din ng depensa kung naghain ba ng reklamong kriminal ang offended party gaya ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng pagbabanta umano ni VP Sara. Pero sagot ni Calilong wala siyang personal knowledge dito. May pagkakataon ding tila sinubukang ipakita ng depensa na kontrolado ni PBBM ang DOJ at NBI dahil nasa ilalim ito ng Executive Department. Pakinggan natin yan.
The president has control over all executive departments, correct? I believe so, sir. The DOJ is one of those executive departments, correct? Yes, sir. And the current president is Ferdinand Marcos Jr., correct? We agree to that. That's judicial notice. Your Honor, please. Same Ferdinand Marcos Jr., who you said was an offended party in the case against Vice President Duterte. Yes, sir. The NBI investigated and filed the complaint. The DOJ directed the investigation and will determine whether the case should proceed to court. And the alleged offended party, President Marcos, is the constitutional head of the executive branch, Objection. exercising control over both the DOJ and the NBI. I The withdraw. I withdraw, Your ground Honor. is the ground is. I withdraw. It's Your Honor. It's even more compound question. Pinalabas din ang iba pang bahagi ng naturang presko noon ni VP Sara. Kabilang po dyan ang pag-alma ng kanyang Chief of Staff na si Atty. Zuleika Lopez sa balak na paglipat sa kanya sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong. Dito tinanong si Kalilong kung iniimbisigan ba niya ang mga banta sa buhay ni Lopez. Ang tanong naman Senator Judge Risa Ontiveros, ano ang relevance ng video ni Lopez sa impeachment case? Relevance nung video na ipinakita ni Attorney Zuleika Lopez. Sinasabi po ba ng depensa na yung mga alleged threats o alleged incitements ni VP Duterte ay prompted nung detention ni Attorney Lopez? Yes, Your Honor. There was a systematic oppression made by the House of Representatives dating back from even before their mini trial. Okay, dagdag lamang po na konteksto sa storang yan na ikaw nandun, ikaw nag-cover buong araw, buong araw na actually. Alam mo, napansin ng mga tao in the first 3 days of the impeachment trial. Okay, 3 araw po ang ating ginugol para i-grill ang isang testigo sa authenticity ng isang video na sa huli, hindi nyo parang i-questionin. Kasi sa huli, kung tama ang intindi ko dun sa peroration, using the word used by Jesus Escudero, ni Atty. Mark Binluan ng Depensa, ang sinasabi niya, in the end, ang mga sinabi ni VP Sara ay justified naman. Dahil, among other things, her family was threatened and what she said was, paraphrasing, unconventional but justified. May pinanggagalingan, kumbaga. And she drew the line in the sand and said that enough is enough. So they are not denying, hindi po nila tinatanggi ang mga nilabas na material, yung video, ng wala pa rin banta. They're just justifying it in the end. Nagugulat din kami, Bok. Actually, hindi 3 araw, 2 araw na dapat 3 witnesses. Pero isa lang. Oo, na dapat 3 witnesses eh. Pero in that Article 4 para sa grave threat. Oo. Kaya nagtataka na rin kami. Kaya kanina yung tanong doon sa spokesperson ng impeachment court, si Atty. Tonggol, teka, delayed na ba tayo doon sa 92 trial dates natin? Pero ang sinasabi dyan ni Atty. Tonggol, pacing lang daw muna. Tinitignan lang muna ng impeachment court ano ba ang strategy or yung pacing ng pagtatanong ng parehas na kampo. Pero they're hoping, Bok, na in the next days to come, maka 2 to 3 witnesses sila a day para makahabol sila. Kasi sabi mo nga, 2 days, isang araw sa pagpresenta, isang araw sa pag-cross-examine. At kahit kami nagugulat na, ay tapos na. 5 o'clock, tapos na tayo. Nag-start tayo ng 2-3 oras lang. Parang gano'n. Sanay tayo nung corona impeachment hanggang 10 p.m. Pero kasi what I was saying was, and this is something that a lot of people are asking about. For example, day 1, yun nga mahigit 1 oras silang pinagtalunan at pinagdebatehan yung correspondence pagitan ng Meta at ng NBI agent was just authenticating the video. Yeah. So there was a lot of time spent talking about the authenticity and credibility of a video that in the end they will both acknowledge to be true and accurate. Pero wala kasi tayong magawa dahil pinili nilang ipresenta at pinili din naman ng pag-cross-examine na doon din sila sumentro actually. Pero alam mo, Bok, just to share with you, no, parang umabot ng 1 oras bago namin na-realize, i-cover, ano
sinasabi dito? Apparently, ang point lang naman talaga dun sa unang parte nung mahabang pag-cross-examine is, kasi kahapon ang pinag-uusapan, isang affidavit kung saan nandun yung investigation. Ang sinasabi ngayon ng defense, hindi, may dalawa. Ang una, binalik sa inyo Yeah. ng DOJ kasi kulang pa. kulang kayo. At yung kulang doon, kasama na yung tinatanong na bakit yung dapat na complainant wala siyang participation. At lumabas yan mga after 1 hour, 1.5 hours, tsaka pala niya tinanong na pumunta ba ng NBI ang Pangulo, meron ba siyang sinabit na affidavit. So yun yung point ng defense. Pero yes, you're right, ang tagal talaga nung paglalatag at pagbe-build up. Pero hindi natin alam kasi kung strategy ba nila yun. Yeah. Pero at least ngayon, klaro yung linya ng defense. Kung ano kanilang Yes. pag-atake doon Correct. sa Article 4. Yes. Which basically, tell me if I'm getting this right, which basically says na we're not denying yung mga lumabas na video at yung lumabas na statement ni VP Sara on social media, pero it is justified because of circumstances. You got it right. Bumuwelta ang Malacanang sa pahayag kahapon ni VP Sara Duterte tungkol sa kanyang impeachment trial. Ipinakita pa ng palasyo kung saan kinuha ng bise ang kanyang matalinghagang mga salita. Sa kanyang press briefing, naglabas si Palace Press Officer Claire Castro ng larawan ni VP Sara at ng English poet na si William Ernest Henley. Siya po ang nagsulat ng tulang Invictus na tila pinaghugutan ng ilang linya para sa maikling press con ng bise kahapon. Ang banat po ng palasyo, buti naman daw at may basehan na ang bise sa kanyang mga sinasabi. Ito po ang pahayag ng Malacanang. Pag kinatuwa natin na sa ngayon ay may nagiging basihan na si Vice Presidente ng kanyang mga sinasabi. Does the palace agree that the impeachment trial will be a bloodbath and bludgeoning like what VP Sara said? Katulad na sa sinabi sa Invictus. Kung yun po ang kanyang iniisip at kanyang opinion, ay hindi naman natin na siya mapapahinto sa kanyang pagsasalita patungkol dito. At magiging madugo talaga to kung hindi makikita ng taong bayan ang katotohanan. Kasabay nito, binigyang diin ng palasyo na hanggang ngayon ay hindi pa rin sumasagot si VP Sara sa mga ibinabato sa kanyang akusasyon. Puro technicalities daw ang birada ng kampo ng bise. Day 3 ngayon ang impeachment trial pero hindi pa rin dumadalo ang bise. Narito muli si Yusek Castro. Hindi pa naman talaga kinakailangan ang presensya ng Vice Presidente sa nasabing hearing kahapon. Pero mas na naisin siguro ang taong bayan na madinig mismo kay Vice Presidente ang pagtanggi ng mga akusasyon sa kanya, hindi lang puro technicalities. May buwelta naman ang palasyo sa Senator Judge na si Pia Cayetano na nagsabing very supportive daw ang Malacanang sa Senate Majority. Git ni Castro, hindi raw basta-bastang suporta ni Pangulong Marcos sa majority. Binalikan din ni Castro ang mga nangyari sa Senado noong ang kapatid ni Senator Pia na si Alan Peter Cayetano ang Senate President. Ito po ang sinabi ni Yusek Castro. So di naman po niya susuportahan ang desisyon ng majority kung ito ay mayroong pag-uutos para sa isang lock and load order, ang pag-ayon sa pagpapaputok ng isang General Aplaska at hindi rin naman po siya sasang-ayon sa isang pagpapatakas sa katulad po ni Senator Bato. Mga gawain malamang na mayorya pero hindi po yan sasang-ayunan ng Pangulo. So basta tama lang po at naaayon sa batas, naaayon sa proseso, na naaayon sa jurisprudence, yan naman po ay susuportahan ng Pangulo. Pinalagan din ng Malacanang ang alegasyon ng depensa noong first day ng trial na nasantabi ang kagustuhan ng 32 milyon na bumoto sa bise sa ginagawang impeachment trial. Hindi raw tama yung ganyang argumento. Ito ang sinabi ng Malacanang. Ang malinaw na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang vice-presidenteng inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino. Ibig mong sabihin kahit na 100% ng mga Pilipino ang boboto sa isang public servant, pwede rin siyang gumawa ng mga impeachable offenses. Dahil malaki naman yung boto niya eh. Hindi po usapan ito ng numero ng mga bumoto. Ang usapan po dito
ay accountability, transparency, at of course, sinasabi natin dapat, kung liable ka, managot ka. Again, just some context mukhang mahalaga rin ng dalawang beses na pinanggit ni Atty. Binluan ng Defense yung Operation Romanov. Yes. Kanina, bago matapos. And to quote, although this is just a paraphrasing, Operation Romanov, the plot to kill Sara Duterte is true. Romanov is in place. The threat to her life is real. Bigyan ko na ng context konti, Yeah, Boka. Kaya napagbigyan yung depensa na magsalita tungkol dyan sa ano bang pinagmulan ng threat ni VP Sara ay dahil nga sa tanong ni Senator Risa kahapon na sinagot ng prosekusyon yung tungkol sa impeachable ba yung ginawa. Tapos, di ba, pina-strike off the record? Kasi sabi, teka muna, yung tanong na yan, conclusion na yan eh. Dapat sa hulihan na yan ng closing impeachment statement. process. Kaya nga tawag ni Jesus, the perorations of the prosecution. Pero ang medyo nagbago ng decision kanina yung impeachment court kasi ang sabi ni Presiding Officer Escudero, kahit strike off the record dati, narinig na ng public yung sinabi ng prosecution. So might as well bigyan na rin natin ng 5 minuto yung defense para sabihin na rin nila yung parang closing statement nila sa issue na to. So yes, balik tayo dyan. Yun nga yung sinasabi, 2 beses ka binanggit ni Attorney Binluan yung Operation Romanov. Romanov, for those who are not familiar, Yes, please. the Romanov family, the first family of Tsarist Russia, executed by the Bolsheviks in 1918. Pinatay sila ng ng Bolshevik agents ng Russian Revolution. So apparently the allegation is that there is a similar threat against the family Duterte of family. Sara. Pero yung pinanggalingan ng report ng Operation Romanov was not a media report. Kasi if I recall correctly, yung press con, you might put that in quotes, ni VP Sara November 23 of 2024, where she uttered those threats against the president, was in response to a question by a Princess Maui. Yes, nakamusta About ang the Romanov. security niyo. Oo, tsaka yung kamusta security niyo. Kaya sabi niya, huwag ka mag-alala, ma'am. Kaya gumanon siya. So nag-bring up ng Operation Romanov was Duterte supporter, not the mainstream media. So that's one thing. The other thing is this. Maybe just a factoid. That was in November 23 of 2024. But in January 28 of 2024, mga 10 months before, it was Sebastian Duterte in a speech where he said na, Mr. Marcos, remember what happened to the Romanovs and to Benito Mussolini and his wife and what happened to your family in 1986. So be careful not to go in that direction. So, siya nag-umpisa pero parang napunta rin sa kanila yung ano. It was another application of the Romanov parallel. But anyway, interesting lang. Yeah. True. Thing lang. May panibago na namang arrest warrant laban kay Senator Rodante Marcoleta. Pero manatili siya sa ospital dahil nakitaan ng mga sakit ang senador. Sa ngayon, nasa PNP General Hospital sa Campo Crame si Marcoleta. Base sa resulta ng kanyang medical examinations, meron siyang mild pneumonia at degenerative disc disease o sakit po sa gulugod. Kanina, inilabas na rin ang whole departure order at arrest warrant para sa paglabag sa Presidential Decree No. 46 o yung pagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo mula po sa mga pribadong individual. May piyansa yang 30,000 pesos. Pero dahil naharap si Marcoleta sa non-bailable na kasong plunder, hindi pa rin siya makakalaya. Na-proseso na po ang kanyang return of arrest sa Sandigan Bayan, pero hindi pa siya maililipat ng kulungan sa ngayon. Hindi ko po masasabi sa ngayon yun kung kailan po siya pwedeng ilabas po. Depende pag nakumpleto na natin yun, naging maintain na po yung blood pressure niya, and okay na siya, wala naman po problema na ilabas po natin si Senator Marcoleta. Yung mataas na po talaga yung BP niya kasi hypertensive po si Senator Marcoleta po talaga eh. So kung syempre, isa na yon, stress. Sa ibang balita, dumami ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Mayo, habang yung mga may trabaho, sagad na pagod naman daw ang nararanasan. Batay sa unemployment rate ng Philippine Statistics Authority, nasa 4.8% o katumbas ng 2.5
milyon na Pinoy ang walang trabaho noong Mayo. Nadagdagan niya ng halos 9 million kumpara noong Abril. Samantala ang mga underemployed naman o yung mga may trabaho pero may racket na iba o naghahanap pa ng ekstrang racket, bumaba rin ang bilang. 12.2% ang underemployed. Katumbas yan ang higit 6 na milyong Pinoy. Mas konti kumpara sa 7.41 milyon noong Abril. Punta naman tayo sa hiwalay na pag-aaral tungkol sa mga may trabaho. Base sa Agile Data Solutions Incorporated, isa sa bawat 3 Filipino worker ang generally o completely exhausted. Sa madaling salita, sagad na ang pagod kahit kalagitnaan pa lang ng 2026. Ang dahilan niyan, number 1, wala o hirap magka-work-life balance. At number 2, hindi akma ang sweldo sa dami ng trabaho. Ang payo ng eksperto, kung wala na kayong growth sa kumpanya, resign na. Showbiz tonight na tayo. Attention once, bibida sa kanyang first acting role si TWICE member Sana sa isang Korean-Japanese film na Nyangi. Kasama niya dyan ang Japanese star na si Takeru Sato. Ito ang first ever acting project ni Sana. Ayon sa report, sa second half ng taong ito magsisimula ang filming sa Japan. Wala pang ibang detalye kaugnay sa pelikula. Bittersweet news naman para sa Pinoy and citizens dyan. Aalis na kasi ang Chinese idol na si Winwin sa K-pop boy band na NCT. Kinumpirma mismo ng SM Entertainment ang departure ni Winwin di lang sa grupo kundi maging sa mismong agency simula bukas. Sa isang pahayag, sinabi ng SM na grateful sila kay Winwin sa higit 10 taon na nakasama siya. Susuportahan din daw siya ng agency sa kanyang panibagong journey. Si Winwin ang ika-6 na former NCT member na umalis sa naturang boy band. Nag-debut siya sa sub-units na NCT 127, NCT U at Wavy. Sa ngayon, moving forward si Winwin to pursue his acting career sa China. May pagchichikahan pa tayo later, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, malakas na ulan sa mga susunod na araw, nagbabadya dahil sa habagat na palalakasin ng Super Bagyong Inday. At mga karakter ni Catherine Bernardo, James Reid at Ma Salvador pinasilip na sa trailer ng Someone Someday. Magbabalik pang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, paghanda ng malakas na buhos ng ulan sa mga susunod na araw. Dahil yan sa epekto ng Super Typhoon Inday na pinalakas ang habagat. Ayon sa pag-asa, sa pulna ng hangin at ulan ng super bagyo ang Catanduanes, Eastern Visayas at ang Bicol Region. Nakataas na rin ang wind signal number 1 sa buong Cagayan Valley, Ilocos Norte at ilang bahagi ng Cordillera, Quirino at Aurora. Ibig pong sabihin, inaasahan ang malakas na hangin doon sa loob po ng 36 na oras. Bagamat di nakikita magla-landfall, palalakasin naman ng super bagyong Inday ang habagat habang kumikilos ito sa pan-northern Taiwan. Kaya't bukod sa mga tatamaan ng bagyo, dapat din maghanda sa malakas na ulan ang iba pang bahagi ng bansa. Ayon sa Metra, bukas posibleng sumentro ang malakas na ulan sa Antique, Palawan, Negros Island at Mindoro provinces. Damay din dyan ang katimugang bahagi ng Mindanao. Lalakas pa ang ulan sa mga lugar na yan pagsapit ng Biyernes. Maulan na rin sa araw na yan sa kanlurang panig ng Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon, Bicol Region at maging sa Kabisayaan at Mindanao. Sa Biyernes o weekend naman posibleng bumuhos ang malakas na ulan dito sa Metro Manila. Mga kapatid, maghanda at maging alerto. At kaugnay po niyan, nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ang hanging habagat at patuloy naman ang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Bagyong Inday. At live po mula sa Mamburao, Occidental Mindoro, nasa frontline na balitang yan, Mon Gualvez. Mon, kamusta riyan ngayon?
Bok, ilang sandali bago tayo mag-St. Papawid, biglang bumuhos na yung ulan dito sa bahagi ng Mamburao, Occidental Mindoro. Mukhang patikim na rin ito ng sinasabing epekto ng hanging habagat na hinahatak ng super bagyong Inday. Ang pinangangambahan kasi rito, yung malaking volume ng ulan na magre-resulta naman ng matinding pagbaha sa malaking bahagi ng probinsya. Kaya bilang paghahanda, kita nga sa drone video ng News 5 na halos magkakatabi na yung mga bangkang itinago sa isang bahagi ng ilog sa bayan ng Mamburao dito sa Occidental Mindoro. Dito na muna ikinubli ang ginagamit nilang pangkabuhayan, lalo't nakaharap lang ito sa Mindoro Strait na konektado naman diretso sa West Philippine Sea. Kilala pa naman ang bayan ng Mamburao bilang emerging new tuna capital ng bansa dahil sa mga manahuhuli ritong mga isda gaya ng yellowfin na tuna. At kasabay nito, talagang patuloy naman na tinatali ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka dito sa lugar para nga ma-safety ang kanilang mga ginagamit pangkabuhayan. Narito ang bahagi ng pahayag ng isang mangingisda na kausap namin. Ay para sa naka-safety ng aming ang aming bangka. Para pag may dumating malakas, ay safety na kami. Yan ang mahalaga sir at yan ang aming panghanap buhay sa araw-araw. Bok, bukod dito ay talagang itinaas na sa alert level or sa blue code alert, blue alert status ang buong probinsya ng Occidental Mindoro. Ibig sabihin, mas matinding paghahanda ng kinakailangan dahil sa maaaring epekto ng hanging habagat na hahatake ng super bagyong Inday. At dahil madalas makaranas ng pag-ulan itong naturang bayan, itong probinsya, talagang ang pinakapinangangambahan dito, lahat ng 11 bayan nito, talagang posibleng makaranas naman ng pagbaha. At maaaring nasa 8,000 individual o lampas 2,000 pamilya ang ilikas dahil sa preemptive o forced evacuation na posibleng ipatupad oras sa magtuloy-tuloy yung malalakas na buhos ng ulan. Narito ang bahagi ng pahayag ng PDRRMO ng probinsya maging ng mayor ng bayan ng Mamburao. Kapag pinalakas ng habagat, lumalakas ang ulan, tumataas ang level ng tubig, ang resulta nito, malawak ang pagbaha dito sa amin. So, maraming barangay sa atin, alam natin na nalulubog at ito yung ating kinakatatakutan. Medyo may mga areas po kami na heavily silted na especially yung Mamburao River. Hindi ho kaya ng munisipyo yan kasi syempre mag-entail po ng a lot of funding yan, national intervention din in the form of programs and projects na at least kung ma-desilt or mabawasan ho yung natin, mapalalim ho ng konti. Bok, sa mga oras na ito, actually kinansela na ang lahat ng biyahe ng mga sasakyang pandagat papunta at paalis dito sa Occidental Mindoro. Actually, pati na rin sa katabing probinsya nito na Oriental Mindoro dahil nga sa pinangangambahang epekto ng hanging habagat na dulot na nga rin ng paghatak ng super bagyong Inday. Naka-standby naman dito yung mga sea ambulances just in case na kailanganin for rescue purposes if magiging concern ng mga lokal na pamahalaan. Bok. Maraming salamat, Mon Gualvez. Susunod, trailer ng Someone Someday na pagbibidahan ni Catherine Bernardo at James Reid, inilabas na. At college students sa Davao de Oro, sorpresang binisita ang kanilang dean bago ang graduation. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. May pasilip na sa mga karakter ni Catherine Bernardo, James Reid at Maha Salvador sa inaabangang kapatid serye na Someone Someday. Di ako nagkamali talaga na iniidolo. Tutulungan kita sa kahit anong paraan. Huwag mo naman angkinin yung akin.
Si Maha may pa-mysterious effect, habang si Kat may pagka-fierce ang atake. Eksena kung eksena si Maha na hindi mo malaman kung kakampi o hadlang sa karakter ni Kat. Basta ang sigurado, best friends forever ang karakter ni Kat at James. Mapapanood dito sa Todo Max Primetime ng TV5 ang Someone Someday. Simula yan sa July 27, 8:45 p.m. pagkatapos ng Sigabo. At yan po ang bumubuo sa ating Wednesday Chikahan. Bukas po ulit, ako si Johnny Alipoon. At para naman sa ating pabawang pampagood night, nakakaantig ang ginawa ng mga college students sa Davao de Oro. May pa-surprise visit sila sa kanilang dating dean. Sa akin, wag mo ako kulitin. Nagtatawanan sa kanilang trip ang graduating students na yan. Biglaan kasi nilang binisita sa bahay ang kanilang naging dean na nagkunwari namang hindi sila kilala. Kwento ng uploader, gusto raw nilang personal na magpasalamat kay Doc Lilian para sa pagmamahal, gabay at suporta sa kanilang college years. Alam na raw agad ni Dean na sila ang dumating dahil sa ingay na kanya namang na-miss. Ikaw naman, Menos Baños, nagturo ka, di ba? Walang nagaganyan sa'yo dati? Nagkikita pa rin kami ng mga students ko eh. Kakape-kape. Pero wala naman yung pupunta sa bahay ko, parang Mali ko, baka pagpuntang stalker naman yung eh. gate mo, kaya binutas yung gulo Parang ng may kotse ibang mo. ibig sabihin. Parang may hidden agenda. Oo. Hindi, natawa ko dun sa ano eh, yung sinabi hindi niya kilala. Paano kung nag-travel ka ng 6 hours, sasabihin hindi kita kilala? Cute naman. Pero nakilala daw niya dahil sa ingay. Alam mo, napaisip tuloy ako kung naalala ko pa ba sinong dean nung... Ikaw naalala mo ba sinong dean nung college ka? Ako hindi. Ako hindi. Sinong dean mo? Encanto. Ah! Yes. Oh, I'm so sorry. Ikaw. Ako hindi. Maalala. Mga aktivista kami nun, pinapa-house namin siya noon. Pero ngayon friends na kami. Okay. Oh my gosh. Uy, buti sinabi yun. Ako ayoko nakikita yung mga Oo nga. dean eh. Ayaw mo. Natatakot ako eh. Huwag na, hindi ka naman nanilibabagsak. Grabe naman. Okay na yun. Kasi syempre pag pinatawag kami kasalanan. Ay, di ba? Nagtatago ako. Yun ang ibang klaseng dean's lister. Dean's lister. Nasa Yung black listahan. Yes! Nasa noisy list. Hindi na, ay, Naka-black Dating list classes, na balikan ganyan. ng mga ano, those things. Ayun. Wow. Yan po, ang 30 minutes ng paghimayas, malagang headline. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami po ang inyong kapatid sa Baltaan sa Public Service. Ako po si Mehan Las Bañas Oraseo. Ako lang po si Ed Lingao, walang iwanan, Frontline Tonight.